Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. This is Roxette Yahya from the Rano Star Daily TV. Dito tayo ngayon sa NCMF Field Office sa Iligan City, Lanao del Norte para po makipagpanayam tayo kay Ma'am Director Princess Amera Lokman, Provincial Head ng NCMF Iligan City. I'm Princess Almera D. Lokman, a provincial head of National Commission of Muslim Filipinos, Iligan City Field Office. Okay. So, ma'am, gusto ko lang itanong sa iyo since na upo kayo last January 2025, ano po yung mga accomplishment niyo from the start to end? When I assumed my position on January, second week of January po, and I already started coordinating with the other agencies here in Iligan, and ni-meeting ko yung mga kasamahan ko anong maitutulong ni NCMF dito sa bayan ng Iligan City. Okay. Now, first na nagawa namin, syempre pumasok itong iftar, itong Ramadan, ay una po na gusto ng NCMF ay makatulong doon sa mga moske na walang pang-iftar. Kaya naisipan namin na ito ang with the collaborations of the PNP, Salam Police here in Iligan City, ay napasyalan po namin yung like yung Dalipuga Mosque, sa Sianori din, Tambakan, Alawi Mosque, at ang pinakamalayo naming narating ay sa Mandulog po. Namigay din po kami doon ng mga relief. And with that month also, the Pukari Philippines din ay pumunta din dito sa aming tanggapan din na para donate din sila ng mga healthy drinks yun, yung Pocari Sweat. So, namigay sila like, lahat na yung napinuntahan namin na moske, nabigyan din ng Pocari Sweat drinks. Okay. Yan. Malaking That tulong was din. Ramadan. Ramadan. Yes. Oo. Tapos, after nung Eid al-Fitr, ay dito po yung NCMF, ang napili naming mosque po ay yung Sultan Omar Janalan Mosque. Diyan, namigay kami ng mga Pocari Sweat after the prayer po natin. Oo. At marami naman natuwa dahil na nakatikim sila ng Pocari Sweat. The second question is, tell us about the pilgrims issues. Last pilgrimage, Hajj. Okay. That's with the issues. About the Hajj pilgrim naman, last year, 2025. Regarding po sa Hajj 2025 ay maganda naman yung resulta niya. Napakaganda po yung natuluyan ng mga Hajj pilgrim natin sa Makkah at saka sa Medina, at marami pong na gustuhan nila yung napili ng aming mahal na secretary na service provider this year. NCMF po, ano yung mga priorities ninyo? Ang priorities namin po is the mandates of our office is to preserve and develop the culture and tradition of the Muslim Filipinos in the Philippines. And we have here at our office divisions like the Settle Division. Yan naman po yung division na
namimigay ng mga relief o may mga nasunugan or calamities, sila po yung tumutulong at nagmo-monitor. And we have also here the Peace and Conflict Divisions na ito naman ay ang division ay tulong po nila ay trabaho nila ay to reconcile yung mga rido na nagaganap po. And yung we have the socio-economic division also. Ito po naman yung halal halal and cooperatives. Usually sila po yung nakikipag-coordinate din sa DTI, Department of Trade and Industry. And cultural naman divisions, ito naman yung division namin na nag-monitor din sa mga Sharia exams and the reading Quran contest yearly. And also yung Hajj matter din, yung where the Sheikh of Lanao del Sur and Lanao del Norte, sila yung namamahala doon sa mga pag-register and mga problema regarding Hajj. Ang cultural division sila po. Okay, ma'am. Yung mga Quran reading contest sa sa national na, so all the financial matter is we have we have a budget there. The budget is coming from the central office. The NCMF field office is focused on Iligan City, Lanao del Norte. Kahit saan pwede naman. Basta may Filipino Muslim na nangailangan ng tulong namin. Yeah. We could go beyond that jurisdiction ng namin, lugar namin. So how about Balik Islam, how you like it, how can you help them or anything? Ano masasabi mo? Well, the Balik Islam po ay by the head doon, si Sir Tarusan is the one coordinated with our office. And alhamdulillah, nakipag-coordinate siya. Doon din namin nalaman yung pangangailangan ng Balik Islam community here in Iligan City. So, ang opisina po ay bukas para sa kanila. And yan din yung unang gusto ni Senator Robin Padilla na pangalagaan din ang pangangailangan ng mga Balik Islam. And after doon sa iftar naman, yung city hospital here in Iligan City approach us because there is a problem na nangyari doon na which is may Muslim doon na namatay. Tapos 3 days siya na nandoon sa morgue nila. Pag-visit ni City Hospital Iligan, naksyonan naman namin agad. NCMF, hinanap yung family nung cadaver, which hindi namin nahanap. So, alhamdulillah, nandyan si Mayor Hanifa Ali, the mayor of Balui. Sila po yung talagang tumulong sa amin to provide us the ambulance and the place also. Doon din namin nailiving yung cadaver with the help of Sir Tarusan. Siya yung nagbalot, nag-pray sa cadaver. Yung cadaver is Balik Islam? No. Ano siya? Muslim, born Muslim. Maranao siya. Oo. Taga Balui, pero siguro dahil sa kahirapan hindi siya na-assist from Iligan City sa Iligan City. Oo. Ganun. So, alhamdulillah, yung malasakit po na president ay tumulong sa hospital bills niya.
I cannot state the name of the cadaver kasi Yes. Oo. So, the next activity that we did here in field office ay yung mga kasamahan natin na yung mga kasamahan natin na nasa kulungan. Yan din ang binisita namin ng field office, kinamusta sila, ano yung pangangailangan nila. Alhamdulillah, sa pagbisita namin, nalaman namin yung gusto talaga nila na maitulong doon ng NCMF, which is yung reading materials nila. Kasi mayroon inside, mayroon nangangadi sila doon. Oo, so gusto nila may textbook sila. Yes. Nakaprint na lang yung mga Arabics, oo, yung mga surah, Alphabet. oo. Ganun ba? Oo. So that's inshallah ay magpo-print out kami ng maraming kuan sa kanila, textbook reference for their Saan kumuha madrasa. yan? Saan yun? Dito sa Iligan? Dito sa Iligan. Oo. So we will produce more para kahit nasa loob sila ng kulungan, ma'am, na hindi nila nakakalimutan yung agama Islam. Oo. So NCMF is kasali na sa halal. Oo, sa halal naman. Halal and DTI. So how about it? So sa last week, July 21, we have a big event in Robinson, Iligan City with the heads pair dyan sa programa, sa activities DTI. Oo. Kasi they are the chairman in Halal. Kami naman sa NCMF, we are the vice chairman. So, yun. May mga all over the LGU of Iligan City nag-participate. The vice mayor went there and also the councilor, pumunta din sila, and other government agency here in Iligan. Oo. So, yun. We celebrate the Halal Connect. How you reach the people, the community, by coordinations? Kayo ba yung pumupunta o sila yung... By coordination. Yes. Okay. In CMF, we have the office here in Iligan City. So, yung like yung mga alam nila na may NCMF dito, field office, pumupunta sila dito. Like yung individuals, they need help. So yeah, natutulungan namin yung minsan yung walang pamasahe, nabibigyan namin. And karamihan din dito ay kumukuha ng CTM. We issue CTM certificate to tribal membership. Kunyari yung nag-a-apply ng height waiver, yun, bibigyan namin sila. Mga school entrance, nagbibigay din kami ng CTM, and also yung nag-a-apply ng passport, needed yon na requirements. Yung mga Muslim na dumaan muna sa NCMF to get the CTM certificate tribal membership. And then yung mga individual naman, yung mga private na group ay pumupunta sila dito para humingi din ng tulong, like yung private group of Balik Islam. Alhamdulillah, nahanap nila yung opisina namin na tutulong sa kanila. Yung kanina. Oo. Ang National Commission ng Muslim Filipinos, Iligan Field Office, ay handa pong tumulong sa mga nangangailangan at pagserbisyuhan yung bawat Muslim here in Iligan City. Dito po sa National Commission ng Muslim Filipinos, NCMF Iligan City Field Office, makakaasa po kayo na kaming government agency ay handang tumulong sa mga Muslim na nangangailangan ng hadiah or mga assistance. Yeah, thank you for visiting, ma'am, our office.